Kinumpirma ng Department of Justice na tinanggihan ng Court of Appeal ng Timor-Leste ang extradition request laban kay dating Negros Oriental Representative Arnie Teves. Sa DOJ, ikinagulat nila ito lalo't 2 beses pumabor ang korte sa extradition noong June at December ng 2024. Humihingi ang DOJ ng clarification mula sa korte. Pag-aaralan daw ng gobyerno ang lahat ng legal remedy na pwedeng gawin. Naharap si Teves sa kasong murder dahil sa pagkakapatay kay dating Negros Oriental Governor Roel Tegamo at 9 na iba pa noong 2023. Dati nang itinanggi ni Teves na sangkot siya sa pagpatay kay Tegamo. Abogado naman ni Teves, tinawag ang desisyon ng Korte sa Timor-Leste na tagumpay ng rule of law. Arestado ang isang lalaki matapos manaksak gamit ang screwdriver sa Zamboanga City. At sa Bulacan, inagawan na ng motorsiklo, sinaksak pa ang 15 anyos na lalaki ng riding in tandem. Saksi, si Bea Pinlac. Umalingaw-ngaw ang sigaw ng lalaking ito nung Martes ng gabi sa Barangay Kaipian sa San Jose del Monte, Bulacan. Ang lalaki, duguan matapos saksakin ng riding in tandem. Bago yan, nakuhanan ng CCTV na nagmamaneho ng motorsiklo ang 15 anyos na biktima. Kasunod niya ang 2 lalaking sakay rin ng isang motorsiklo. Maya-maya, hinarang siya ng mga ito. Bumaba ang angkas at sinunggaban ng saksak ang binatilyo bago tinangay ang kanyang motorsiklo. Yung daya ng saksak yung biktima natin, tumama sa tagiliran at forcibly tinangay po yung motor niyang dala-dala. Tumakas ang 2 suspect sakay ng magkahiwalay na motorsiklo. Dito na nakatakbo ang biktima para humingi ng tulong. Kwento ng kanyang ina, inutusan lang niya ang biktima para magpa-cash in sa tindahan para sa kanyang e-wallet. After 10 minutes lang, nagsisisigaw doon sa may gate na, Mami, Mami, tulong. Nasaksak ako, na-hold up ako. Yung motor, Mami, nakuha yung motor, gano'n siya ng gano'n. Sabi ko, huwag ka na magsalita, okay lang, motor lang yun. Basta ikaw, buhay ka. Sa salaysay ng biktima sa pulisya, napansin na raw niyang nagmamanman ang mga suspect nung nasa tindahan pa lang siya. Pagkatapos niya magpa-cash in, papunta po siya sa basketball court para manood po ng palaro. At akala niya po, yung sumunod sa kanya na nakita niya is pupunta rin po dun sa court na yun para manood. Nagpapagaling na sa ospital ang biktima na nagtamo ng mga saksak sa tagiliran. Nananawagan naman ng hustisya ang kanyang pamilya. Hindi ka na naawa sa bata, ang payat-payat ng anak ko. Hindi naman siya lumaban, binigay naman sa iyo yung motor. Ba't kailangan mo pang manaksak? Patuloy na tinutugis ng PNP ang mga suspect na posibleng maharap sa reklamong carnapping at frustrated homicide. Tila nagpatintero naman sa gilid ng kalsada ang 2 lalaki sa Zamboanga City. Ang lalaking nakaitim na may bitbit na pamalo, hinahabol ng isa pang lalaki na may hawak na panaksak. Nagtakbuhan sila hanggang sa matumba sa kalsada ang nakaitim. Dito na siya naabutan at sinaksak sa ulo nang humabol sa kanya. Ayon sa PNP, screwdriver ang ginamit na panaksak ng suspect pero inaalam pa nila ang dahilan nito. Nung kinonfront niya, sir, yun na nag-ano silang dalawa, then bigla siyang in-stab ng screwdriver. So hindi niya alam na may screwdriver pala yun na dala. Pero bago yan, may iba pa palang biktima ang suspect. Sabi ng pulisya, isang lalaki rin ang sinaksak niya nang subukan niya itong agawan ng cellphone. Nagpapagaling na ang biktima na nagtamo ng sugat sa ulo. Nakakulong na ang suspect na posibleng maharap sa kasong frustrated homicide. Hindi pa siya nagbibigay ng pahayag. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang pahayag ng mga biktima. Para sa GMA Integrated News, ako si Bea Pinlac, ang inyong saksi. Pinag-iisipan ni Vice President Sara Duterte na mag-apply ng legal aid sa ICC para sa kaso ng kanya amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Idudulog sa pre-trial chamber ng ICC ang paraan ng pag-aresto sa dating Pangulo ayon sa kanyang lead counsel. At mula sa The Hague, Netherlands, saksi lahat si Mariz Umad. Mariz? Pia, sa ikatlong pagkakataon ay muling nabisita ni Vice President Sara Duterte ang kanyang ama si dating Pangulong Rodrigo Duterte dito nga sa Scriveningen Prison. At ayon sa kanya ay nailipat na sa regular na detention facility ang kanyang ama. Wala na sa hospital part
ng pasilidad ang kanyang ama. Kaugnay naman sa kanyang kalusugan ay controlled daw ang sugar nito at minomonitor ng 4 na beses kada araw ang sugar ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Maayos naman ang iba pa niyang mga vital signs pero iniinda pa rin ang sakit ng tuhod. Pampalipas oras daw ng dating Pangulo ang panonood ng telebisyon. Sabi naman ni Vice President Sara, darating daw dito ang kanyang inang si Elizabeth Zimmerman para dumalaw sa dating Pangulo. Yung my mother is coming. My mother is coming. Wala pa Kailan, lang siya. Ma? Kailan po? Date. Pero nakuha na po nila yung mga Shenzhen visa po. Kompleto na. Meron Schengen talaga na dati Yung pa mother. na visa ang mother ko. And then, I think nag-decide siya Okay. last night na pupunta siya dito. Whether or not makapasok daw siya, pupunta daw siya. Si Attorney Nicholas Kaufman naman sinabing posibleng ihain ang interim release in due time. Nang tanungin kung hihilingin nila ang libreng assistance o serbisyo ng OPCD o Office of Public Counsel for the Defense, narito ang pahayag ni Attorney Kaufman. There's no need for the OPCD. I think that's the unit that you're referring to. That's right. They're a very important unit at this court, but they provide logistic assistance, administrative assistance, but they don't provide substantive assistance to any team at the court, whether it be legally aided or privately funded. Pointless naman na mag-harbor ako ng feelings about what happened. Hindi na siya maibabalik. Hindi na mababalik si Pangulong Duterte sa Pilipinas. Tugon nito ni Vice President Sara Duterte nang matanong sa kanyang virtual conference tungkol sa nararamdaman kay National Security Advisor Eduardo Año na naging bahagi noon ng gabinete ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sinasabing kasama raw siya sa core group na nagplano ng pag-aresto sa dating Pangulo, bagay na itinanggi ni Año. So what we should do as a country is move on from what happened. No? What will we do as our ways forward as a country and as a people from what happened? Sa kabila nito, patuloy raw nagagawa ng paraan ng kanilang kampo para maiuwi sa Pilipinas ang ama. Sa panayam kahapon sa lead counsel ng dating Pangulo na si Attorney Nicholas Kaufman, sinabi niyang isa sa idudulog nila sa pre-trial chamber 1 ang paraan ng pag-aresto kay Duterte. Everybody saw what happened to him when he returned to the Philippines, was put onto a plane and thrown over here. So you will be filing for interim release? I'm not going to divulge defense strategy. Indirect co-perpetrator ang turing kay Duterte sa warrant of arrest na nilabas ng ICC sa kasong murder as a crime against humanity. Nabisuhan na raw niya si Duterte sa nature ng kinakaharap na kaso nang dalawin niya ito ulit kahapon sa ICC Detention Center. Bukod dito, ayaw na ni Kaufman magbigay ng iba pang detalye kung paano dedepensahan si Duterte sa confirmation of charges hearing sa September 23. Ayaw pa rin sabihin ni Kaufman kung sino-sino ang magiging bahagi ng legal team, pero kumukonsulta pa rin daw siya sa mga Pilipinong abogado. I'm already taking advice from Filipino lawyers. I have to in a case like this. There is an essential element of any case at the International Criminal Court that there is a need for foreign lawyers. So there will definitely be involvement of Filipino lawyers. I need them. Ayon kay Vice President Duterte, may isa pang foreign lawyer siyang kakausapin at interviewin para madagdag sa binubuong legal team ng dating Pangulo. Pinag-iisipan din daw nilang mag-apply para sa legal aid sa ICC. Magkano ang gastos ng pamilya namin sa kaso ni Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC? Sa ngayon ay wala kaming pinag-uusapan ng abogado, pero nagpahiwatig na ako sa kanya na kung pwedeng mag-apply ng legal aid dyan sa loob ng ICC. At patuloy naming pinag-uusapan ito. Kahapon may meeting kami, hindi namin na take up ang topic ng budget. Pero alam niya dahil noong isang araw ay sinabihan ko na siya na malaki ang posibilidad na mag-apply kami ng legal aid at hindi ito privately funded case.
Halos araw-araw daw niya nadadalaw ang dating Pangulo at nailipat na raw siya sa regular detention facility at wala na siya sa hospital part ng pasilidad. Times a day daw yung checking ng blood sugar niya. So far, wala. Nung checking at the time na nandoon ako, walang problema yung kanyang sugar. Controlled siya nung kanilang medications. May access pa rin siya sa nurses and doctors 24 hours. Sa kabila ng pagiging abala, tiniyak ng bise na hindi niya napapabayaan ang trabaho kahit nasa The Netherlands siya. Bukod daw sa pagiging bise, may tungkulin daw siya sa ama na isang Pilipino. Pia, kalalabas-labas lamang kanina lang nitong si Attorney Nicholas Kaufman mula rito sa detention facility at ayon sa kanya maganda nga ang lagay ng dating Pangulo dito sa kanyang detention cell. At mamaya namang gabi, oras dito sa The Hague ay darating yung isa pang foreign abogado na kakausapin at interviewin ni Vice President Sara para maging bahagi ng defense team ng dating Pangulo bilang isang co-counsel. At yan ang pinakasariwang balita mula pa rin dito sa The Hague, Netherlands. Para sa GMA Integrated News, ako si Mariz Umali ang inyong saksi. Hindi hinihingi ni Pangulong Bongbong Marcos na magbitiw sa pwesto si Solicitor General Menardo Guevara. Yan ang nilinaw ng palasyo kasunod ng pahayag ni Guevara na nasa Pangulo ang desisyon kung mananatili ba siya sa pwesto. Sabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, hindi nawawala ang tiwala ng Pangulo kay Guevara kahit tumanggi siyang tumayong abogado ng mga opisyal ng gobyerno kaugnay ng mga petisyon para sa writ of habeas corpus ng mga anak ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa ngayon, DOJ ang nagsisilbing abogado ng gobyerno sa pagharap sa mga naturang petisyon. Kahit lumagpas ng 45 araw sa ospital, makakakuha pa rin daw ng benepisyo ang mga miyembro ng PhilHealth. Yan ay matapos alisin ng PhilHealth ang 45-day benefit limit. Saksi, si Darlene Kai. Pabalik-balik sa ospital ang 8 taong gulang na anak ni Helen. May stage 3 eye cancer kasi si James. Kung hindi surgery, chemotherapy o mga lab test, mga komplikasyong dala ng mahinang immune system ang dahilan kung bakit siya naa-admit sa ospital. Malaking tulong sana ang mga benepisyo mula sa PhilHealth. Kaya lang, mabilis daw nilang nauubos ang 45 days na benefit limit sa isang taon. Ibig sabihin, hindi nakakakuha ang pasyente ng benepisyo mula sa PhilHealth kapag naubos na o lumagpas na sa 45 days na nasa ospital siya sa loob ng isang taon. Kahit saan po, nalapit kami para mabawasan yung babayaran sa ospital. As in, mahirap po talagang minsan iiyakan na lang. Dahil sa... Hindi na ngayon. Sa PhilHealth Circular 2025-0007 na inilabas ngayong araw, tinatanggal na ang 45-day benefit limit. With the lifting of the 45 days, lahat na ng cases, any illness, pwede nang magamit more than the 45 days. Saklaw ng bagong circular ang lahat ng sakit o surgical procedures na may case rate o special package ang PhilHealth. Gaano ka man katagal na confined, paulit-ulit man, at humigit ka na ng 45 days, wala na magiging problema kasi babayadan na natin siya. Hindi na na-exhaust yung benefits mo. May limitasyon dati ang pagkuha ng benepisyo dahil daw sa pagtitipid o cost containment strategy ng dating Medicare program sa ilalim ng Republic Act 6111. Pero ngayon, pinalawig na ang mandato ng PhilHealth sa ilalim ng Universal Healthcare Act. Magiging malaking tulong daw ito para sa 11 taong gulang na si Sam na may brain tumor. Kapag natuloy na raw ang 2 operasyon para matanggal na ang kanyang tumor, tiyak na magtatagal daw siya sa ospital. Malaking tulong po yung kung talaga may extend nila yung tulong para sa aming mga cancer patient na lumalaban. Kasi yun po talaga yung aasahan namin sa moment na to, na binayaran namin before na monthly namin binibigyan ng pondo, tapos konti lang pala yung natuklasan kong natakaltas niya. Ngayon po kung i-extend nila, sobrang laking tulong po para sa amin. Para raw masigurong maayos na maipapatupad ang programa ay hinihikayat ng PhilHealth yung mga ospital na busisiin yung kaso ng mga pasyenteng lalagpas ng 45 days ang pagkaka-ospital. Epektibo na pagkatapos ng 15 araw ang circular na ito. Sino mang lalabag ay maaring maparusahan o mapanagot sa ilalim ng Universal Healthcare Act. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai ang inyong saksi. Itinalaga bilang bagong kalihim ng Department of Information and Communication Technology o DICT si Henry Roel Aguda.
Nauna na siyang nagsilbi bilang Digital Infrastructure Lead ng Private Sector Advisory Council na binuo ni Pangulong Bongbong Marcos para tulungan ang kanyang administrasyon sa pagpapaunlad ng mga makabagong synergy sa pribado at pampublikong sektor. Papalitan ni Aguda si Ivan John Uy na nagbitiw ngayong buwan. Tatlong araw bagong eleksyon 2025, pagsusulong sa iba't ibang karapatan ng mga Pilipino ang iginiit ng mga kandidato sa pagkasenador sa kanilang kampanya. Ating saksihan. Nakiisa si Kiko Pangilinan sa selebrasyon ng Buwan ng Kababaihan sa Misamis Oriental. Pagsugpo sa korupsyon ang isinulong ni Ariel Quirobin sa Laguna. Pagtutulungan ng LGU at national government ang binigyang halaga ni Senador Francis Tolentino sa Valenzuela. Si Congresswoman Camille Villar tiniyakang suporta sa karapatan ng kababaihan. Sa Maynila, karapatan ng manggagawang Pilipino ang isinulong ni Jerome Adonis. Naroon din si Wilson Amad na nais mapabilis ang transaction sa government agencies. Si Representative Franz Castro inihayag ang importansya ng natural resources ng bansa. Plataporma nakasentro sa social and economic justice ang idiniin ni Luke Espiritu. Sa Camarines Sur, momento sa sahod ng health workers ang ipinanawagan ni Nars Aling Andamo. Kasama niya si Mimi Doringo na nais maglatag ng batas para masugpo ang kahirapan. Karapatan ng mga Muslim at katutubo ang binigyang halaga ni Amira Lidasan. Si Liza Masa itinutulok ang pagkakaroon ng independent foreign policy. Suporta sa mga magsasaka at mangingisda ang ipinangako ni Benhur Abalo sa Quezon. Pagkakaisa sa gitna ng mga hamon sa bansa ang ipinanawagan ni Bam Aquino sa Bacolod. Libreng maintenance medicine sa senior citizens ang binigyang diin ni Abby Binay sa Batangas. Sa Misamis Occidental, nakipagdialogo sa women's leaders at lokal na opisyal sa Senador Pia Cayetano. Si Atty. Angelo de Alba inihayang advokasya para sa mga children with special needs. Patuloy po naming sinusundan ang kampanya ng mga tumatakbong senador sa eleksyon 2025. Para sa GMA Integrated News, ako po si JP Soriano, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.